Yes. Nasa taas doon. Happy New Year, Mai. Gawin. Alam mo naman. Ako last na gano'n lang eh. Si Deacon po. Ay, Deacon din ba nasa dyan niya? Yan, natin lang. Ito ko. Nandito lang yun, Doy. Sa mga ganito, Doy. Hindi ko mahanap ah. Basta nasa mga box lang yun, Doy. Baka dito ah. Pray mo lang. Opo. Hello, sound check. Prepare po tayo within 2 minutes. Tayo po ay magsimula sa ating gawain sa umagang ito. Prepare na po ang lahat kung ano po yung ating mga gagawin, and
turn off your phone or silent para di po tayo maka-istorbo. Maraming salamat po. Hello. Good morning po sa bawat isa. Batiin po natin ang ating mga katabi. Good morning. And good morning din po sa Zoom kay Nanay Babes Atanasio. Good evening na ba? Good evening sa inyo dyan. And bago tayo magsimula sa ating gawain sa umagang ito, tayo po yung lahat ay tumayo at ating buksan ang ating mga Biblia sa Levitico number 13 verse 29. Verse 1 to 29 ba? Okay. Babasahin ko po yung verse 29 at sabay po susunod po kayo sa verse 30 at sabay-sabay tayo sa 59. Okay, verse 29. At kung ang sino mang lalaki o babae ay mayroong tila salot sa ulo o sa baba, at kung nakita ng saserdote ang tila salot sa tina at narito tila hindi malalim kaysa balat at walang buhok na may itim, yaon ay kukulungin ng saserdote na 7 araw ang may tila salot na tina. At aahitin niya, dapat hindi aahitan ang kinaroonan ng tina at ipakukulong ng saserdote ang may tina ng muling 7 araw. Iba.
Ngunit pagkatapos niya makapaglinis ay magkaroon muli ng sugat ng ibang panig ng katawan. Kung sa tingin ng pari ay hindi kumalat ang sugat at tinutubuan na ito ng itim na buhok, magaling na ang tao ngayon at ituturing ng malinis. Susuriin siya ng pari kung hindi masyadong maputi ang buhok, an lamang iyon. Siya ay ituturing na malinis. Kung malugas ang buhok sa gawing noo, siya ay kalbo rin, ngunit ituturing na malinis. Susuriin siya ng pari kung ang sugat na iyon ay tulad ng sakit sa balat na parang kitong na tumubo sa ibang bahagi ng katawan. Ang taong may sakit sa balat na parang kitong ay dapat magsuot ng sirang damit. Huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Kung magkaroon ng amag ang damit na lana o lino, kung berde o mamula-mula ang amag, ito'y dapat ipakita sa pari. Sa ikapitong araw, muli siyang titingnan ito at kung ang amag ay humawa sa ibang bahagi ng damit, magiging ito'y kagamitang yari sa tila o balat, ituturing itong marumi. Subalit, kung hindi naman humahawa sa ibang parte ng mantsa nito, maging ito'y sa damit, sa kagamitang yari sa balat o sinulid, pagkatapos, muli itong sisiyasatin ng pare. Kung hindi pa rin nagbago ang kulay nito, kahit hindi humahawa, ituturing na itong marumi at dapat sunugin. Ngunit, ang amag ay nasa loob o nasa labas na bahagi ng kagamitan. At kung may lumitaw pang ibang mantsa, ang damit ay dapat nang sunugin. Verse 59, sabay-sabay tayo. Ito ang tuntunin tungkol sa mga amag na anumang kausutang damit o balat upang malaman kung marumi o malinis ang mga ito, ang mga yon. Next po. Meron tayong tatlong katanungan. Bakit ako narito? Upang sambahin ang buhay na Diyos na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, tinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ito ang aking Biblia, itas natin. Ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos. Binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito, kaya mamahalin ko ito. Kasihan nawa ko ng Diyos. Let's pray. Panginoon, salamat po Diyos sa oras na ito. Salamat sa bawat isa na narito. Panginoon, Ikaw ang siyang aming mapapurihan. Ikaw ang siyang aming pasalamatan sa mga oras na ito, Panginoon. Iwaglit mo po sa aming mga puso't isipan
anumang uri ng mga balakid, anumang uri ng mga suliranin, maging ito man ay aming mga physical na kalagayan, spiritual, Lord. Please give wisdom and knowledge and heart na handang tanggapin ang iyong biyaya sa mga oras nito, Panginoon. Bigyan mo kayo ng isang puso na handang magpasalamat at purihin ka sa mga oras na ito, Panginoon. Alam mo po ang aming mga buhay, ikaw na kabatid ng mga aming mga ginagawa, mga sinasalita at mga iniisip. At marahil ang bawat isa amin ay hindi nakapagbigay sa iyo ng kapurihan sa linggo na nakalipas, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na linisin mo kami, patawarin kami sa mga pagkakamali na nagagawa namin laban sa iyo, Panginoon. At dalisayin mo ang aming mga puso sa mga oras na ito upang hindi maging hadlang ito sa aming gawain, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, tayo po ay dumako sa ating awit. Good morning po sa bawat isa. God is good. And all the time. Amen. And before we sing and give praises to the Lord, let's shake hands. Batiin po natin ang isa't isa as brethren in the Lord. And we are one family in this church. Ating pong awitin, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever.
He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Let's continue with our next song, Trust and Obey. Ready? Sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sing our next song, Because He Lives. Ready? Sing. God sent His Son,
They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Ladies, amen. All together. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. All men. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I'll know He lives. All together. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. To God be all the glory. We may now be seated. Sa continuous, tumako tayo sa ating welcome and announcement. Welcome sa bawat isa. May bisita ba tayo? Wala. Welcome kay Deacon Edward sa umagang ito from Bethany Baptist Bible Church. And welcome kay Nanay Atanasio Babes at kay Jub Atanasio. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. And continuous sa ating announcement. Wala tayong mga my birthday this October. I see, andito yung dalawa. Welcome uli sa inyong dalawa.
Meron po tayong mga scheduled sa loob ng ating iglesia. Yung ating ministry, morning worship service every Sunday at 10 a.m. Adult, kids and Sunday school every 9 a.m. at prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. Kung may mga boses po kayo, choir practice every Saturday at 5 p.m. Welcome po ang bawat isa. And salamat sa may flower. Kalimutan. Walang schedule. Tayo dumako sa ating tithes and offering. And bago tayo mag-pray, meron bang nais na panalangin? Prayer request para maisabay natin? Sa akin? Sa Wednesday po, wala po ako. Papunta po kami ng Isabela. So pag-pray natin yung aming travel, almost 8 to 9 hours po. And tithes offering is para po sa ating mga member of Shiloh Baptist Church. And sa ating mga bisita ay welcome to give to the Lord. Okay, let's pray. Lord, salamat sa oras na ito. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong mga buhay na pinagkaloob sa bawat sa amin. Salamat sa mga trabaho na patuloy na pinoprovide, sa aming mga provision na iyong sinusustain sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa aming nalikom na salapi sa umagang ito, Lord, na magamit namin ng naayon po sa iyong kalooban, sa ikalalago na iyong gawain sa lugar na ito, Panginoon. Salamat din sa pagkakataon na kami ay makakadalo sa isang funeral services this coming Wednesday. Panginoon, nadalangin namin na ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-guide sa amin, sa akin sa pagmamaniho, na makarating kami ng maayos at ligtas sa lugar na iyon. At dalangin, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita sa mga tao na wala pang kaligtasan sa lugar na iyon, Panginoon. Bigyan mo kami ng isang puso na handang mag-testimony, na handang magsalita ng iyong biyaya, Panginoon. Nang sa gayon, makilala ka nila bilang Diyos na salining tagapagligtas. At dalangin namin, Panginoon, sa mga kamag-anak nila na mararat na namin na maging pagpapala kami sa kanilang mabuhay. At patuloy mo po silang i-comfort and i-realize na this is reality ng buhay is kamatayan ang hantungan. At nawa, Panginoon, na ma-realize nila na merong Diyos na dapat nilang tanggapin at sampalatayaan na ikaliligtas ng kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, maging sa oras na ito, sa aming pagpapatuloy na iyong gawain sa iyong anak na maghahayag, Lord. Dalangin namin na bigyan mo siya ng katalinuhan na makalangit, Panginoon. At na, Panginoon, ang mga katotohanan lamang na nanggagaling sa iyo ang siyang manguna, ang siyang mangibabaw sa mga oras na ito at hindi ang kanyang pansariling kakayanan. At itago mo siya sa inyong kapangyarihan, Panginoon, upang makita namin ang iyong biyaya, makita namin ang iyong pagpapala sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father,
continue sa ating gawain bago ang ating salita ng Panginoon. Tinatawag ko muna ang ating mga choir.
Salamat po sa choir. Salamat din sa Panginoon that He really saves. And I hope every one of us right now naintindihan that Jesus really saves. And sabi ko nga sa choir kahapon, hindi lang sa kaligtasan, hindi sa araw-araw nating buhay, gusto tayong iligtas ng Panginoon. But kahit na masaya ka araw-araw, but kung hindi mo alam kung saan ka papunta after your life here on earth, it is all in vain. Kaya siguraduhin mo, ngayon pa lang dapat alam mo na kung saan ka papunta. Because Jesus really saves. And salamat tayo sa Panginoon for this another chance and opportunity to hear God's Word mula sa deacon natin. But before that, I want to remind every one of us na this Saturday or ngayong araw ay nasimulan natin last Sunday that ang service natin ay umaga at hapon na. We'll complete it. Maganda nga sana hanggang gabi pero wala na eh. Kailangan na tayong umuwi din hanggang gabi. But salamat tayo sa Panginoon. Last Sunday, we are very blessed mula sa preaching ni Deacon Fabio. And it's about prison. Na tayo ay naging malaya na. We're not bounded by the world and sin no more. But tayo naging malaya mula sa kanta nga natin kanina, rising up so vast and strong, lifting up salvation song. Yes, we are saved already by the blood of Jesus Christ. And with a segue na to parenting, and ngayon ko nalaman, yun pala yung forte ng even ang speaker natin ngayon, Deacon Edward, ang counseling sa parents. And salamat tayo sa Panginoon. And mamayang hapon, may salo-salo naman na tayo, lunch. And salamat tayo sa Panginoon. Potluck tayo ngayon. Hindi na tayo chicken muna. Pahinga muna tayo sa chicken lagi. And salamat tayo sa mga nagluluto. And chicken pa rin. Chicken pa rin. Di mawawala yung chicken. Pero reminder lang, ngayong hapon, 2 p.m. or kung magahan natin ng 1:30, simula na tayo agad. And then mga youth, may youth hour kayo with Brother Tommy. And this Saturday, anong date na ba sa Saturday? 1. So, we can use that time. Ano bang celebration ng 1 ng Pilipinas? All Saints or All Souls Day? All Saints Day. So, wala man tayo mga saints. Kundi ang saints na sinabi sa Bible, kaya nga nabasa din natin kanina, ng saints, they are the one who's been saved ng Panginoon, being set apart by the blood of Jesus Christ. At tayo yun. And we'll grab that opportunity to share God's Word. No, maraming tao, kanina nga nabanggit kagabi nabanggit ni Brother Arnel na, Pastor, 1 sa sementeryo tayo. Kasi marami talagang tao sa sementeryo. And we'll grab that chance na pinupuntahan nila mga patay. Patay naman na yun. Wala nang kahit doon ka pa tumira araw-araw, wala na yun. Di ka na nila it's either masaya na sila sa langit o nagdudusa sila sa impyerno. Dalawa lang naman patutunguhan ng isang tao. Sakit tanggapin yun ng lahat ng tao na may impyerno talaga. At ang taong hindi nakakilala sa Panginoon ay magdudusa talaga doon ng walang hanggang pagdurusa. And sa atin na nakakaalam, alam natin that we are witnesses of God. And we must be a good witness sa Panginoon, and lalo-lalo na sa mga taong hindi pa nakilala sa Kanya. So we'll grab that chance. If you are free this Saturday, simulan natin ng 8 a.m. Masyado maaga ba? Sakto lang. 8 a.m. And then hanggang lunch, and may lunch yan dito. Then afternoon, I'm really praying. Sabi ko nga, matagal ko nang sinasabi to na Saturday, we'll use that chance na makapag-share ng salita ng Panginoon because ang Sunday natin ay kukunin na natin, service na natin. So, this Saturday hapon, magturo tayo ng mga bata and ang promotor ang mag-uuna magtuturo. So, sino ba yan? Pastor, ako na lang muna ma-assign sa teaching. I want teacher this Sunday. So, if you have friends, sila Ramilin, sila Allison, kung may mga friends kayo, imbitahin nyo dito para mag-story tayo. May kantahan, may snacks, and uwi pagkatapos. Okay, so, and young people, if you have time,
punta kayo dito habang tumatagal yung tayo na lumalago tayo, alam din natin kung paano magturo, and pray lang natin sa Panginoon that we'll be consistent every Saturday na gawin natin yan. And I hope si Kuya Tommy din na makiisa sa atin. And alam ko nakulangan tayo sa kanta ng choir. Mapakinggan muna natin ang isang special number, a very special number for this morning. Ang ibibigay sa atin ni Deacon Edward Sarato before siya mag-preach. Sa last na po pala. Okay. So, mamaya after the preaching, si Deacon na po magpakilala, order sa kanyang sarili. And please bring us the word, Deacon. Mustahin po natin, welcome natin. Deacon Edward Sarato. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga. Okay na ba yung aking sound ng mic ko? Naka-on na, ano? Okay. So, ako po ay masaya. This is my first time here. At saka yung iba sa atin ay nakita na tayo sa Makati, no? So, this is an opportunity and a privilege, no, to stand behind this pulpit. Ang ganda ng pulpit nga. And to share the word of God, okay? And to minister you, my brothers and sisters here in Shiloh Baptist Church. Okay? Alam niyo ba yung Shiloh? Yung word na Shiloh, siguro na may nakapag-research ako ng konti about Shiloh, no? Shiloh is a biblical city, di ba? This is an ancient city in Israel and a significant religious site. Okay? Siguro yung iba sa atin ay nakapag-research na rin kung ano yung ibig sabihin ng Shiloh, no? But the word Shiloh is a special pala ito, no? Special, and I believe you are also special in the eye of God, the eye of the Lord, no? Dahil tayo po ay congregation dito sa Shiloh, no? And in Hebrew, Shiloh means tranquil and abundance. Parang binanggit na ni Pastor Robbie dito, no? And we define tranquil as free from disturbance. At ito ay calm, no? Totoo ba? You are free from disturbance. Kasi dito tayo sa loob, no? Okay? I believe the Shiloh congregation will be blessed with the Lord if we continue to be faithful in the Lord. Okay? To build your home, a true sons and daughters of God, no? A true believer and a true Christian hope. Okay? Without further ado, may I request everyone to please stand with me and open your Bibles in Proverbs 24, 3 to 4. Proverbs 24. Meron ba dito sa ano? Oh, okay lang, no? So, nandiyan na ba kayo? Basahin po natin ng sabay-sabay. Proverbs 24, start from verse 3. Okay? Nandiyan na kayo, no? Okay, let's begin. Proverbs 24, verse 3. Ready? Begin. Through wisdom is a house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Tayo po ay dumako sa panalangin. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us, Lord. Thank you for this opportunity and privilege to share your word in this place, Father. And I pray, Father, that you will be the one to give us wisdom, understanding, and knowledge, Father. Help me, Lord, to deliver your message with clarity, with power, and with conviction, Father. Lord, anoint my lips
and make me a blessing this morning, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay magsiupo. As we read in our text this morning, no, ang nakalagay po doon is wisdom, understanding, and knowledge. These are the vital building blocks to build or establish and fill our houses or our homes. Okay, we believe that the Bible is the Word of God and this is our life's manual. So as we desire to build and establish Christian homes, the Bible should be our standard. And this will be our source of wisdom, understanding, and knowledge. Tulad ng ating nabasa, di po ba? Yung title po ng ating mensahe sa umagang ito is A Christian Home. A Christian Home. Yung last Sunday about about family din ba? Parenting. Okay. Okay. As I look at the crowd, as I look sa inyo, no? Sino po ba dito yung husband and wife? Meron ba dito? Yung magkasama ngayon? Si Sir, si Ma'am, Sir, si Ma'am, si Sir, si Mrs. nyo, Sir. Sa taas. Saan naman si Mrs.? Yun. Okay, no? So, may mga anak din ba? Kasama mga anak? Amen, no? So, kung baga tayo ay family, no? Family units. Okay? Sino ba o sino dito ang magkakapatid? Meron ding magkakapatid ba? May magkakapatid? Meron ba dito? Okay. So I believe that the members of Shiloh or as Christian, it is our desire to have a Christian home. It is our desire to have a Christian home. Okay? So I believe lahat po tayo, no? Nowadays, I believe pag ikaw ay belong sa pamilya, kasi maraming issue ngayon, no? Kung ikaw ay belong sa isang pamilya ng politiko, no? Parang mahirap maging pamilya. Meron ba dito? Politics? Wala. Amen. Ano? So alam natin na ang buhay o ang ating naririnig about politician is parang mahirap sabihin na Christian home, no? Kasi alam natin kung paano yung mga ginagawa ng mga politician, no? Laganap ang corruption, no? Okay? At saka, siyempre kung ang pamilya natin ay politician, hindi naman lahat, no? Hindi lahat naman corrupt, no? But I believe, ilang percent na lang kaya, konti na lang, no? Ang hindi corrupt sa ating politician. Okay? Today, we will be looking at reminders and principles from the Word of God how a Christian home should be. Of course, no, it will be by the grace of God only, no? Only by the grace of God, no? Ang ating point number 1, a Christian home is a peaceful home. A Christian home is a peaceful home, no? Ano ba ibig sabihin ng peaceful home? Kapayapaan, di po ba? No? Pag tayo ba ay sa loob ng bahay ay nagsisigawan, nagtatampuhan, o yung pagka pumasok tayo sa bahay ay pabagsak yung pinto, pag naglagay ng pinggan sa lamesa, parang mababasag ang pinggan, ano? So matatawag ba natin na meron tayong peaceful home? Parang hindi po, ano? Parang hindi, no? Ano ba dapat? Okay? Ang peaceful home na tinatawag is a home where there is harmony among the family members. A home where words and actions are controlled. Okay? I-ano po natin, no? Nilay-nilayin po natin, no? And conflicts and differences are handled in a spirit-filled way. So dapat po ganun, no? Let's look at the following Bible verses na ating maging guide. Tingnan po natin sa Isaiah 32 verses 17 to 18. Isaiah 32, 17 to 18. Babasahin ko po. Sundan nyo na lang po ng inyong paningin. No? Ang sabi po dito,
And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. And my people shall dwell in a peaceable habitation and in sure dwellings and in quiet resting place. So yun po ang sinasabi sa Isaiah chapter 32, verse 17 and 18. No? A home should be a place to rest na after po ng mahabang oras sa buong araw, no? Sa labas, no? Sa school o sa ministry man ito, tayo po dapat ay excited umuwi sa ating tahanan, no? Makapagpahinga, to spend time with our family, no? Dapat po bilang Christian family, tayo po dapat ay excited umuwi sa ating mga tahanan, magpahinga, no? But the question is our home a place where you are excited to go home? Excited ka ba talaga tayo umuwi? Or is your home a place where you are comfortable to stay for the rest of the day? Komportable ba kayo pag kayo ay nakauwi sa inyong bahay? Is your home a place where you enjoy the company of the people living with you, no? Ibig sabihin yung iyong pamilya po, ano? Yung family mo. Okay? If you are not excited, if you are not comfortable, and if you are not enjoying the company of your family, then kailangan natin tanungin ng ating sarili, ano ba talaga ang wala sa aming pamilya? At ano ba ang meron sa loob ng aming tahanan? Okay? Sabi dito sa verse, there shall be peace if present ang righteousness. Okay? Napaka-importante po ng righteousness. There is quietness and assurance kapag merong righteousness. Ano ba ang righteousness? Of course, no, ito po ay opposite ng sin. Di ba? Siyempre, if mayroong sin sa any member of our family, mayroon kayong sin sa isa't isa o tulad ng conflicts na hindi natin maiwasan sa tahanan, may hurtful words, no, yung nakakasakit na mga salita, may tampuhan, ito na yung sinasabi ko kanina, hindi nagkakaintindihan, misunderstanding, miscommunication. Lahat ng ito po ay robbers of peace at home. Ito po ay nagnanakaw ng kapayapaan sa ating tahanan. Okay? But if there is righteousness, if we treat each other right, if we communicate to each other properly and with respect, if we have right relationship with the Lord Jesus Christ and with one another, there shall be peace. When we obey and do God's word, there shall be peace. Yan po ang nasasabi sa James 3:16 to 18. No? For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace, no? So napakaganda po ng verse na ito, no? Mga kapatid, let us ask from the Lord daily, no? Kailangan tanungin natin ang ating Panginoon araw-araw so that our thoughts, words, and actions will bring peace to our homes, no? Siguro naman lahat tayo gusto natin meron tayong peaceful home, peaceful family. And with the people we will interact throughout the day, no? Kapag maayos ang disposisyon natin sa bahay pa lang, no? Pag tayo ay umalis, ito po ay dala-dala natin sa labas, no? Kung ano po ang disposisyon natin sa loob ng bahay, no? Sa ating pakikisalamuha sa labas, sa ating mga trabaho, sa eskwela, o kung saan man tayo pupunta sa araw na yon, nawa loobin natin na tayo ay maging peacemakers, hindi peacemakers, no?
or bully. Okay? Hindi maganda yon. Iwasan natin ang anumang inggit at alitan, especially with the family members, no, of our household, no, sa loob po ng ating tahanan, no. Minsan kasi may talagang hindi may iwasan, may ganun eh, pero iwasan po natin. Kailan ba usually nagkakaroon ng alitan? Most often than not, this happens if our mindset is always to get even. Kumbaga, ayaw natin malamangan, no? Okay? Kaya tayo minsan merong samaan ng loob, no? Dahil anuman ang ginagawa o anuman ang ginawa sa atin, gusto nating gumanti, no? Yan ang sinasabi sa yung golden rule na do unto others what you want to do unto you. Maganda po 'yun, di ba? Sana kung sa mabuting bagay. Okay? Pero kung sa paghihiganti, maganda kaya 'yon, no? Parang hindi, no? Okay? Sabi sa Proverbs 24:29, say not. Huwag daw nating sabihin ito, no? I will do so to him as he hath done to me. I will render to the man according to his work. Ang nais ng Panginoon bilang Kristiyano, we will advocate for peace, no? Now, we will be a source of peace. And sometimes, peace can be found in not being even. Kaya natin tayo ay malamangan, no? Importante na meron tayong peace. Okay? Kasi palagay mo ba, pag nakalamang sila, masaya sila? Minsan hindi rin, no? Sila ang hindi magkakaroon ng peace. Pero tayo, dahil gusto natin ng peace, talagang magkakaroon. Ang peace kasi, din yan eh, kumbaga choice din yan eh, di ba? It's a choice. Let's choose to do good, no? Tayo mismo maging magandang halimbawa sa ating asawa, sa ating mga anak at mga kapitbahay, kamag-anak. Okay? Next verse in Colossians 3:13, sabi dito, forbearing one another, forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Maaring meron dito sa ating kalagitnaan na may hindi pagkakaunawaan o may hindi mapapatawad, no? Meron ba? Usually yan, yung mga nag-iiwasan. Pag may nangutang, pag hindi nabayaran. Yun po minsan, no? Or may hurt feelings towards our brothers or sisters. May we find in our hearts to forgive. Alahalahanin natin mga kapatid, no? Ang forgiveness na tanggap natin mula sa Panginoon. Okay? In spite of everything that we have done and said na naka-hurt sa Kanya, let's keep in mind that we are imperfect people. May gawin man sa nakasalanan ng ating mga anak, mananatili sila na ating mga anak. Okay? Mamahalin pa rin natin sila at sila ay ating gagabayan. May gawin man kasalanan ng ating mga asawa, tayo ay nangako in sickness and in health, for better or for worse, no, till death do us part. Diba? Pagka tayo po ay kinasal, may ganyang pangako, no? Sabi sa 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins, no? Charity covers the multitude of sins. Ano ba yung charity? Sabi dito, charity is love. Love shall cover the multitude of sins. Yan din ang naging motivation ng ating Panginoon, di ba? When He sacrificed for us, when He laid down His life for us, when He forgave us, yun ay dahil sa pagmamahal niya sa atin, no? And that love will also help us to forgive those who have wronged us, no? Yun nga sa mga nagkasala sa atin, and to bring back peace in our homes. Okay? In Psalm 133 verse 1, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity, no? How good and how pleasant it is for us to have a peaceful Christian homes, no?
Sana po ang mensaheng inyong narinig o ating marinig ngayon ay ating mapagnilay-nilayan, no, habang po patuloy tayong nakikinig. Point number 2, a Christian home is a grateful home. Okay? A Christian home is a grateful home. Grateful sa blessing ni Lord, no, sa ating pamilya, of course. Grateful din tayo sa blessing ng iba. Ganyan po dapat, no? Hindi po tayo dapat makasarili, no? Kung na-bless yung iba, dapat grateful tayo. Hindi lang maging grateful sa sarili, no? Magiging grateful din tayo even in the midst of challenges. Or kung may trials man or circumstances that are out of our control, meron pa rin tayong may pagpapasalamat sa ating Panginoon, no? Okay? Hindi natin kontrolado ang lahat. Okay? Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sabi dito, everything, di ba? Lahat, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, let us give thanks to the Lord. Aren't you thankful that aren't you thankful for your wife and your husband? Aren't you thankful na may nagmamahal na nag-aasikaso sa atin? Pag tayo po ay pinawisan, mayroong nagpupunas sa ating pawis. Pag nagugutom, may minsan susubuan pa tayo sa ating pagkain. Wow! Sana all, no? Aren't you thankful for your children that they are doing good in school? That they are obeying you, na tumutulong sila sa mga gawaing bahay? Mga bata, tumutulong ba kayo sa inyong mga magulang sa gawaing bahay? Sana, no? Sana. Okay? Dan ganyan dapat ang mga bata, no? Aren't you thankful for your house? That you have a decent and comfortable place to live? You have a roof over your head and you have food on your table? Okay? Napakarami pong dapat natin ipasalamat sa Panginoon, no? Aren't you thankful for your job? Na may stable source of income ka to provide for the needs of your family? Aren't you thankful for your ministries? That the Lord can use you with the talents and abilities, wisdom and strength, na sa Kanya din ito. Alam natin na sa Kanya din ito nagagaling, no? Kahit kumanta lang tayo para sa Panginoon, na tayo po ay nagpapagamit ng ating talent. O diba, there are a lot of things that we should be thankful for the Lord. Even when things aren't going well or not going our way, we have to trust the wisdom of the Lord and still have a thankful heart. And of course, no, aren't we thankful that we are in the house of God to worship Him in spirit and in truth? Nandito tayo ngayon sa bahay-sambahan upang to worship Him. Wala tayo sa beach, wala tayo sa mall, wala tayo sa casino, wala tayo sa sinihan. Dito tayo sa house of worship pag araw ng linggo, no? Kaya di ba napaka sarap po pag tayo po ay nagsisilbi, no, at nag-worship sa Panginoon, no? Isang araw nga lang itong binigay sa atin, di ba? Sunday lang. Pero yung iba hindi pa maibigay. Gusto nila, talagang nag-i-enjoy sila, no? In Psalm 100 verse 4, the Bible says, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Ang pagiging mapagpapasalamat ay nakakapag-bless din sa ating Panginoon, no? Lagi nating sinasabi sa ibang tao na, di ba, pag God bless you. Pero sana nagkaroon din tayo ng desire to bless God, no? At isa sa mga paraan, yun ay ang magiging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Nabibless pala ang Panginoon pag tayo ay hindi nakalimot magpasalamat sa Kanya, no? Sabi sa verse kasi, no, when we are thankful to Him, we bless His name. Okay, so sana ang ating pamamahay ay isang komunidad na mapagpasalamat, no?
2 points na tayo. 3 points. Number 3 points. No? A Christian home is a faithful home. A Christian home is a faithful home. Sabi sa Joshua 24:15, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were in the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Praise God for the faithful families. No? I would like to believe here in Shiloh are faithful. No? Sana ipagpatuloy natin na maging faithful tayo sa Panginoon. Okay? Ang ano kasi, no, ang pagiging faithful po ay nakaka-influence sa isang pamilya. Okay? The rest of the family, kung tayo ay faithful, na isasama natin sila. It is a wonderful sight to see families to go church together. Di ba? Napakasarap pag sama-sama tayo, buong pamilya, na nag-worship sa Panginoon. It is a wonderful sight to see families serve the Lord and ministries together. It is a choice, mga kapatid, no? And we pray na piliin natin ang maging faithful. Okay? Ganon din po, no? It's a matter of choice. Okay? Sana piliin natin maging faithful. May we also be reminded that faithfulness is not always what we see or observe. We must also be faithful even when others are not looking. Okay? Hindi lang kung may nakakita sa atin, doon tayo na magpakitang, ano tawag dito? Pakitang gilas, no? Pag wala naman, hindi naman, no? Isipin natin na ang Panginoon ang nakakita sa atin. Di ba? Ang faithful natin ay nasa Panginoon. At sana dito sa Shiloh, panalangin natin ng bawat pamilya dito ay magiging faithful, no? Imagine kung lahat tayo ay faithful, ang pamilya natin ay madadala natin, ang kamag-anak natin ay madadala natin. Sa susunod po, hindi na ganito mas malaki, di ba? Kung malay natin, only by God's grace, no? Okay, so point number 4 na tayo. A Christian home is a bountiful home. A Christian home is a bountiful home. Una, a Christian home is a peaceful home. Pangalawa, a Christian home is a grateful home. Pangatlo, a Christian home is a faithful home. At pang-apat, a Christian home is a bountiful home. No? This is about giving. And I just have to look at the scripture that the ushers usually read before the offering. No? Ako po kasi ay isang usher din sa Bethany. At sa biyaya ng Panginoon, pinagkatiwala sa akin ni Pastor ang magiging head usher. At the same time, naging deacon din ako. No? Hindi ko nga alam kung bakit only si Pastor lang ang nakakaalam. No? So, siyempre, alam ko naman na marami ding magagaling sa church. No? Pero hindi natin pwedeng pangunahan ng ating pastor at ang Panginoon kung sinong gusto niya ilagay sa isang position. Okay. So yun po, no, ang aking isa po akong head usher, no? Because it is giving that we also receive. No, I believe it's proven and tested that you have the testimonies, real life experiences in our families, how the Lord has blessed us and provided for our needs. No? That's the Lord blesses those who invest in eternity. No? Yan po ang laging encouragement sa amin ni Pastor Nable. No? And that's what the Bible says. No? Ang sabi nga sa, itong sinasabi ko lagi namin ginagamit na verse sa pag-offering. No? In Luke 6:38. Sabi dito, give and it shall be given unto you. Good measures, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. In Tagalog po, siksik, liglig, okay? At umaapaw. Siksik, liglig, at umaapaw. That is the promise of the Lord for those who give cheerfully,
who give generously, who give sacrificially. Okay? Nasubukan na ba natin magbigay ng sacrificially? Nasubukan na ba natin magbigay ng generously and cheerfully, no? Okay, no, our mother church doon po sa atin, sa Bethany, has proven miracles of God for many years, no? Kasi po, kami po ay madalas nag-start ng aming church anniversary and sunod yun, World Mission, no? Alam ni Pastor Aris, madalas nag-start kami ng minsan negative, no? Wala kaming panggastos. Di ba? Yes, no? Pero alam naman natin na malaki ang ginagastos, no? Yun nga po, no? Nagsisimula kami sa kulang sa pera, sa budget, no? Pero alam niyo po, pagkatapos ng World Mission, may sobra pa. Hindi namin alam kung saan po nanggaling ito, no? Kasi po, alam naman nyo sa Bethany, pag nag-World Mission kami, free yung food, may paraffle pa, may gift pa, ano pa. Yung aming offering, iniipon po yan. After na maipon, sa last day ng World Missions Conference, hinahati po yan, ipapamigay sa pastors and missionaries na umattend. So, kung baga, labas po lahat yan. Pero ang hindi namin alam, ang blessing ng Panginoon, yung pagbalik ng blessing ay sobra pa, no? Okay? Yan po ang miracle, no? It's a matter of faith for God's miracle, no? Bethany Makati has been blessed. Ang problema na lang po namin ngayon ay parking. Kasi marami nang ni-bless na karoon ng sasakyan, kulang na kami sa parking, no? So, yan po ang medyo hindi namin na foresee. Okay? Kaya kaming sa ASER kami, meron kaming parking attendant. So, kami din ang nahihirapan. Kaya namin ipapark itong mga sasakyan na ito. So, minsan, no choice, doon na sila sa cash. Magbabayad na lang sila doon sa mall, no? No, sana po, no? Kayo dito sa Shiloh ay maka-experience din the miracle of God, no? God's blessing, no? Yes, no? It's a matter of faith, no? Obedience and faithfulness to the Lord. Okay? And the last but not the least, no? Doon na tayo sa last point, no? Ano oras na ba? 11. Ano oras ba kayo? 12. Tama lang, no? Tama lang. And last, point number 5, a Christian home is a joyful home. Last na po yan. Joy is a fruit of the Spirit. Tulad ng sinabi ni Pastor Aris kanina, na nanggagaling sa puso na kumikilala sa Panginoon bilang kanyang personal Lord and Savior. What a joy for every member of the family is saved. No, di ba? Importante po, no, na lahat po sana tayo sa isang pamilya, buong pamilya, tayo po ay ligtas, no? It could be na meron pa din sa ating kasamahan na maaring wala pa sa Panginoon. Patuloy po natin itong ipag-pray, no? We continue to pray with them. Just continue to plant the seed of the Word of God, no? At ikaw po mismo with your testimony, no? Nakikita po ito sa ating testimony. Maging living proof of the principles of the Word of God, no? Sabi sa Galatians 5:22-23, ayun na po yung kanina, no? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Okay? So it's important to be filled with the Spirit. If you do not have the Holy Spirit in you, mahirap po makahanap ng totoong joy. Okay? True joy comes from God. Knowing Him and believing in Him, no? Kung meron sa ating kalagitnaan na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po aksidente, no? Yan po lagi ang aming sinasabi sa Bethany, no? Hindi po aksidente na nandito kayo, no? Upang makapakinig ng salita ng Diyos, no? God wants you to know that
He loves you. He loves us. And He is the only one who can bring you true and pure joy. A joy that comes from the heart who is sure and secure of His love and His promise of eternal life. If only we believe that what He has done in the cross is our way of reconciliation with the Holy God. That His sacrifice paid the cost that we may receive His free gift of salvation. If anyone wants to know more, you can approach Pastor Aris, no? At saka ibang member, no? Siguro, it's time for you, di ba? Lumalabas na kayo for saturation, for counseling, for soul winning pala, no? So, sana po ay patuloy tayo mag-soul win, ano? Also, joy comes from when each member of the family is playing their role as the Lord designed, no? So, for wives, ang sabi dito sa Colossians 3:18-20, submit yourselves to your own husbands. Okay? Yan na po ang aming tinuturo sa parenting, no? Yan po lagi ang madalas, no? Ano naman ang sa husband? Love your wives. Okay? Dito, minsan sinasabi ko, sabi dito, submit yourselves to your own husbands. Huwag po kayo mag-submit sa hindi nyo asawa, kay kumpare. Hindi po yan tama, no? At saka doon naman sa husbands, ano? Love your wives. Paano nyo ba pinapakita ang pagmamahal nyo sa inyong asawa? Uso pa ba yung pagbibigay ng regalo, flowers? Sabi ng iba, hindi na, hindi. Bili na lang ng bigas. Bili na lang ng ulam. Siyempre, kung meron kang pambigay, no, bakit hindi? Why not? Kung ano lang ang makayanan. But husbands, you need also to show your love to your wives, no? Tama po 'yon. Dapat may regalo tayo sa ating. Napaka-importante po 'yon, no, na bawat halimbawa, anniversary o birthday ng ating wife, huwag niyong kalimutan. Bigyan niyo naman. Yung ano lang makayanan. Hindi naman yan maghanap ng sobra-sobra, no? Kasi pag binigyan mo siya ng sobra, magrereklamo mismo, wala tayong pambili ng bigas, bakit bigyan mo ako ng ganito? Di ba? Pero kung alam niyang meron naman, masaya po ang ating asawa na binibigyan pag special day nila, di ba? Okay? Kami po, last week, nag-anniversary kami. Amen. So, sa amin kasi parang ayaw namin na lumipas yung anniversary na walang nangyari. Kasi parang siya nung gusto namin balikan, ganito, dito tayo sa ganyang lugar, kumain tayo, no? Pero siyempre, kung ano ang kakayanin lang, no? Pag kaya nyo mag-check-in sa hotel, mag-check-in kayo sa hotel, no? Okay, pag kaya lang ay kakain lang sa restaurant, kain na kayo sa restaurant. Pag wala talaga, maglakad-lakad na kayo doon sa tabing dagat. O meron na kayong, di ba ma'am? Yung iba pa nga, pag sa probinsya, o kahit sa palayan, basta importante, magkasama kayo. Amen. Yan po, napaka-importante sa ating mga husband. Ipakita natin kung paano natin minamahal ang ating mga misis. Kaya minsan sa aming parenting masaya Kasi tulad nito, yung parang hindi tulad sa preaching na hindi ka pwedeng, para pwede kayong sumagot. Pwede tayo mag-usap. Parang conversational, no? It's good, no, to have like this, no? Okay? Ano pa? Husband yun, no? Yung children naman, obey your parents in all things, for this is the well-pleasing unto the Lord, no? Yung mga anak natin, no, mga kabataan, dapat sumusunod kayo sa mga magulang, no? Sinasabi pa ngayon sa Bible, no, pag kayo ay ino-honor nyo ang inyong parents, kayo ay magkakaroon ng mahabang buhay, di ba? Sabi din sa Ephesians 5:25, husbands, yun na sinasabi ko kanina, no? Husbands, love your wives, even Christ also loved the church and gave himself for it.
Of course, no, the perfect example natin is no other than the Lord Jesus Christ. May we also be reminded that knowing and learning about God and His Word must start at home. Lagi lang dito sa church, no? Okay? Kailangan nagsisimula din sa bahay, no? Hindi lang pala dito sa church. Yes, it will help to bring your children to church, but it will strengthen their faith and develop their love for the Lord, no? Kung pati sa bahay, ito po ay ating na-apply at kanilang natutunan, no? May natututunan sila sa bahay, may natutunan din sila sa simbahan, no? As parents, no, be a mentor to your child and be a model to your child, no? May reminder sa atin sa Proverbs 22:9, sabi dito, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And on Deuteronomy 6:6-7, and these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, no? Ibig sabihin, no, kahit saan, kahit kailan, dapat tinuturuan natin yung ating mga anak, no? Pinapalaki natin sila ng maayos, no? Itong mga verses na ito ay, sabi ko nga, ginagamit namin sa parenting, no? Ito ay sinasama namin sa aming medical dental mission. Okay? And of course, no? Joy is felt if love is present. If love is felt and communicated. In Romans 12:10, sabi dito sa Bible, be kindly affectioned one to another with brotherly love, no? In honor, preferring one another. Okay? Kayo, as a family, nagkakahiyaan pa ba kayo na magsabi ng I love you, ng I appreciate you? Hindi naman siguro, no? Pamilya mo naman yun, no? Pero minsan, hindi natin napapractice yan, di ba? Hindi natin pinapractice ng I love you sa iyong asawa. Parang nakukornihan na. Pero sa totoo lang po, ano pa rin yung magsabi ng I love you, no? I appreciate you, no? Okay? So, baka mamaya, sabihin, nagkukornihan, tease natin. Huwag kayong makornihan. At ano na lang, sign na lang. Alam na yan, no? Alam na. Okay? So, yun na nga, no? I-practice natin, no? Bago pa, okay, no? So, last ano na yun, di ba? Last point na yun, no? May time pa ba tayo para mag-special number ako? Okay. Okay, so bago po tayo matapos, no, gusto ko po kayo bigyan o handugan ng isang awitin, no, kung saan ito po ay magre-remind sa atin ng pagmamahalan sa loob ng tahanan, no? Okay? Alam niyo po, no, ang tahanan ay napaka-importante po, no? Sa lahat, no? Love will be our home, no? Pwede ba natin i-play? -1 na lang ito, ha? Okay. Our hearts are much the same, and where love is become together there. Wherever there is laughter, someone is smiling, someone we can live together there. Love will be our home. Alam nyo rin itong kanta na to,
is healing, where a tender heart is beating, we can live together. Love will be our with love. Hearts can be a family, and hope can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one. If love brings us together in one place, wherever there is laughter, someone smiling, someone beaming, we can live together. Love will be our home. Where there are words like this truth, where a vow is never broken, we can live together. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter, someone smiling, someone weeping, we can live together. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter, someone smiling, someone grieving, we can live together. Love will be our home. As I end, i-review lang po natin yung ating lesson. Number one, a Christian home is a peaceful home where communication and forgiveness fosters. Number two, a Christian home is a grateful home where we recognize that great blessings come from our great God. Number three, a Christian home is a faithful home where families attend the church together, serve the Lord in His ministries as they also serve one another in love. A Christian home is a bountiful home where we practice the value of generosity, that it is in giving that we receive more of God's blessing. And last but not the least, a Christian home is a joyful home where we manifest the fruit of the Spirit and we are obedient to the Lord's design of roles in the family. Brethren, brothers and sisters, would to God that we will be rebuilding and establishing our homes with the grace and wisdom of the Lord.
and that we will encourage and edify one another in church. For we believe that strong families makes a strong church, and the blessed families make a blessed church. Let us continue to uphold this family in prayer. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. It's our closing prayer. Okay? At tayo po ay pumikit. Heavenly Father, thank you, Lord, for our lesson this morning. Thank you for reminding us, Lord, that a Christian home is a peaceful home. That a Christian home is a grateful home, Lord. That a Christian home is a faithful home. That a Christian home is a bountiful home, and a Christian home is a joyful home, Lord. Help us that your word this morning, Father, is not only a word to listen, but a word to apply in our lives, Father, to practice in our walk with you, Father, as an individual and also as a family, Father. Thank you, Lord, for your love, for your faithfulness to each one. Lord, we praise you and we bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, and di nababanggit ni Deacon, si Deacon po ay may isang loving home din, family with 3 children. Yes. Opo. Kuya Mike, kilala ko si Kuya Mike. At Panganay si Klein. Klein, si Ate Klein. Mga leader sila sa career and sa youth. Si Kuya Mike. Mike dati, and ang bunso nila, and Si Cedric. 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 And isa sila sa example na makikita natin the preaching of His Word is totoo din sa buhay nila. And salamat tayo sa Panginoon because sabi nga ni Deacon kanina, every one of us desires a loving and a Christian home. Amen? And that home will not be called a Christian home without Christ in it. Even a person will not be called a Christian if without Christ with him. So, salamat tayo sa salita ng Panginoon where we see in Proverbs, tama po ba? Proverbs chapter number 13. Balikan lang natin konti kasi sobrang ganda. And before we commit another thing sa Panginoon, I do believe marami na tayong mga nakumit sa Panginoon, but it is another thing. Kasi alam nga, sabi nga daw nila, and even maraming matatalinong tao, hindi to galing sa akin, matatalinong tao nagsabi na dalawang pinaka-importanting desisyon sa buhay mo dito sa mundo. Unang-una is matanggap mo ang Panginoon. Desisyonan mong tanggapin siya sa loob ng iyong puso. Pangalawa, kung sino yung makakasama mo habang buhay. Di ba? Kilig-kilig yung mga youth na ito pag ganito na yung binabanggit eh. Di ba? Pero pangalawang bagay na pinaka-importante, because if you will be married right, tamang tao, you will be complete. Pero if you marry doon sa maling tao din, you will be incomplete ba? You will suffer sorrow. Finish ka. Finish ka na. Hindi ka complete You na will be finish ka na. finished. Di ba? So, salamat tayo sa Panginoon because in verse number 3, through wisdom. And we believe in 1 Corinthians chapter 1 verse 24, Christ is the wisdom of God. And even sinabi niya, wisdom sa Proverbs 9:10, ano daw? For fear of the Lord. Ang takot sa Diyos, ang pagkilala na may takot sa Diyos, reverential fear from the Lord, of the Lord, is the beginning of wisdom. Kaya may isang bata daw, gusto ko lang i-share. Naalala ko po, Deacon, may isang bata na nag-share sa kanyang lolo since nakapakinig siya ng gantong preaching. Sabi niya, Lo, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ sa loob ng iyong puso para maging masaya ang bahay natin. Sabi ng kanyang lolo, di nga ako kilala ng Jesus Christ nyo eh. Di nga ako kilala ng Diyos nyo. So sinagot siya ng bata. Ang sagot sa kanya ng bata sa Psalm 127. Tingnan lang natin konti. Psalm 127. Kasi this is the sinabi ng Panginoon, except the Lord
build the house, they labor in vain that build it. Kahit na gaano mong pag-ingat-ingat dyan sa bahay nyo, sa tahanan nyo, sinabi ng Bible, Psalm 127, verse number 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, kahit na maaga kang gumising, para magsumikap, para magkapera, para bantayan ang iyong mga anak, para padala sila sa mga schools nila. It is vain to sit up late to eat bread of sorrows, for he giveth his beloved sleep. And doon na sinagot ng bata ang kanyang lolo. Lo, anong sabi mong hindi ka kilala ng Jesus namin? Tingnan mo sa verse 3. Anong sinabi? Lo, o di ba? Kilala ka. Lo, o. Sabi mo hindi ako kilala. Sabi niya doon, lo, children are an heritage of the Lord. Kasali ako. Di ba? So a home consists of people who dwells together with peace, with gratefulness, with faith, with bountifulness, and with joy. And ito yun sila. Bakit nga? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. And balikan natin, very, very rich ang napili ni Deacon para sa atin. Wisdom. Ano daw sinabi doon? Through wisdom, and we believe that sinabi sa 1 Corinthians, ulitin ko po, 1:24, that Christ is the wisdom of God. And without understanding, kahit na matatalino kayong lahat sa family ninyo, without understanding, anong sinabi? And through understanding, it is established. In verse number 4, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Pag-unawa, wisdom from the Lord, knowing what is right and evil. Understanding, pag-uunawaan. Kaya I hope and pray sa ating mga tahanan, may understanding tayo, may pag-uunawaan tayo, and knowledge, knowing what is truth. According to Proverbs chapter 2, verse number 6, this will be our, di naman ako, dinagdagan ko lang konti because I am really blessed sa mensahe natin ngayon. Sinabi pa dito, Proverbs 2:6, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. That's why vital sa ating mga tahanan na nababanggit natin ang salita ng Panginoon. Amen? I hope fathers will be the leaders of our home, lalo-lalo na hindi lang physical but also spiritual, because sinabi nga dito, out of the mouth of God cometh knowledge and understanding. Gusto ba natin, o do we desire to have a Christian and a loving home? Ganyan ba yung desire natin? So commit thy ways also in the Lord, and He shall keep thee. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. And I do believe the preaching of the Word of God is tapos na. Ang preaching ni Deacon Edward ay tapos na, but the message of the Lord sa ating mga puso ay nagpapatuloy. Amen? And I hope and pray na sa ating mga pamilya mismo makikita ang pagmamahal and makikita ang, because this is one of the, ano ba yun? 3 organization na tinalaga ng Panginoon dito sa mundo. Una, government. Hindi na natin maano yung government natin. Ang church and the home, which God wants Him na maging sentro sa 3 yan. And tayo po tayong lahat, and I do believe may gusto din tayong sabihin as a response sa napakinggan nating mensahe sa Panginoon. And the question is, what will your response be? Anong sasabihin mo sa Panginoon? Lord, are you thankful because you have a loving home, a Christian home, because Christ is there? Or do you desire sa mga young people natin ngayon, are you praying that you will have a Christian home? Na Lord, bigyan niyo ako ng partner. Sa mura kong edad, I am praying for a partner na kung saan siya ay magli-lead sa amin, sa mga babae and sa mga lalaki. To find a partner na Lord, bigyan mo ako. Malayo pa naman yung time, pero walang maagang time para ipag-pray ang isang bagay.
masyadong maagang time para ipag-pray ang iyong partner. And for the children or sa mga parents, I do believe you have your prayer that your children, sabi nga sa verse na binasa natin kanina, na there are just like na arrows sa quivers mo na magagamit mo pagdating ng time. Why don't you commit them? Ang iyong mga anak, i-commit mo sa Panginoon. And to ask Lord for wisdom kung paano mo sila palakin. And even children, why don't you pray for your parents as they lead your home, as they lead your house? Why don't you ask God to keep them safe, to give them strength, and even to give them wisdom kung paano i-lead ang tahanan ninyo? It's time for us to call unto God, to call upon God, and ask for His wisdom, and even siguro forgiveness. Right now. Loving Father, salamat po sa inyong pinadala na nag-preach ngayong umaga, Deacon Edward Serato, Panginoon, for using him mightily and even sharing his pagkakilala sa inyo, Panginoon, according to your word, na kaming lahat, we desire faithful, a loving, and a Christian home, Panginoon. Lord, salamat because of these things na natutunan namin, Panginoon, that you desire also for us na kayo ang mag-lead sa aming mga tahanan, na sinabi nga sa Psalm 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So Lord, salamat because we believe that you are our God, who is above all, even in our home and houses, Panginoon. Sa aming mga pamilya, ikaw ang nakatingin, Panginoon. Lord, sa mga pamilya namin na hindi pa nakilala sa inyo, may we be a blessing sa kanila na ang aming mga testimonies ay makitaan nila ng ito ang anak ng Panginoon. Ito ang nagde-desire ng a loving and a Christian home. Naway ang bawat isa sa amin, mula sa pinakamatanda hanggang sa mga bata, Panginoon, ay kami ang makitaan ng pagmamahal sa aming mga pamilya. As we believe, Father, in here on earth, family is the first ministry. And salamat, Panginoon, na ang church na ito ay nagsisilbing tahanan kung saan ang iyong mga anak ay nagmamahalan, nagpapalakasan, Panginoon, at nagcha-challenge sa bawat isa, Panginoon, na mas higitan pa ang aming ginagawa araw-araw na para sa inyo, Panginoon. Lord, salamat for your promise, and even it was said kanina, Panginoon, na kayo mismo din, Panginoon, if you will just give, kayo din po ang nagbibigay ng higit pa sa mga iniisahan namin. And Lord, salamat because sa preaching na ito, napalalahanan kami muli na we can ignite and start a fire na pagmamahal sa aming mga tahanan. I pray, Father, sa mga young people na kung may mga family man sila, may mga papa or mama man silang hindi pa nakilala sa Panginoon, gamitin niyo po sila na hindi po sila maging pabigat at hindi maging pasaway sa kanilang mga magulang, kundi sila ang makitaan mismo, Panginoon, ng being a Christian and to be ano dapat ang isang Kristiyano, Panginoon. And sa mga parents, Panginoon, help them. Though hindi pa po ako parent, pero though, Father, I do believe that your word is enough and it's complete. It gives us wisdom. And I pray, Father, for the parents that they will lead their family sa inyo, closer to you, and hanggang sa inyong pahan, Panginoon, na mas makilala ng kanilang mga anak through them, kung sino man at kung ano man ang Diyos na sinasamba namin. And Lord, salamat once again for Deacon Edward Serato for using him mightily and na mabigay ang mensahe na tulad neto ngayong umaga, Panginoon. And Lord, I don't know kung ano man po ang nilalaman ng aming mga puso ngayon, but I do believe that it is
a thankful heart, Panginoon, na nakapakinig ng salita ninyo once again. And salamat for this refreshment for us na magiging baon namin ulit sa aming buhay, Panginoon. And even maturo din namin sa iba naming kaibigan, sa iba naming kamag-anak kung paano magkaroon ng peaceful, joyful, grateful, bountiful home, Panginoon. And Lord, sa marami pang mga bagay na inyong tinuro ngayon, Panginoon, and even sa mga songs namin nakanta, sa special numbers, sa choir, sa congregational singing, Panginoon, salamat because you are here, present, Panginoon, nakasama ka namin, and we feel your presence, we felt your presence, Panginoon. Salamat because of your Son, Jesus Christ, according to Ephesians 1:13, in whom we also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. You were sealed with that Holy Spirit of promise. And that is the very reason why we know that we should be a loving person. Salamat, Panginoon, for your Holy Spirit na ang bunga nito ay pagmamahal. Salamat din, Panginoon, sa bawat bisita na nandito ngayon and even sa mga members and each family that is represented today. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. You are worthy to be glorified. You are worthy to be praised. And you are worthy of all the honor that you deserve, Panginoon. Lord, binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo ngayong umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tawagan po natin si Kuya Choy for our last song. Please, Kuya Choy. Let's remain standing po at ating awitin. There's power in the blood. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, yes, whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po ay manalangin.
Amen. Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na kami sama-sama, na ikaw, O Diyos, ay aming pong sinamba sa Espiritu at Katotohanan. Salamat, O Diyos, ng marami, Panginoon, sa inyong pong mga salita na aming pong napag-aralan ngayong umaga, na tunay nga, Panginoon, isang napakagandang tingnan, Panginoon, na ang inyong pong mga anak ay sama-sama, lalo na, Panginoon, sa aming mga pamilya. Nawa, Panginoon, makita sa aming mga buhay ang mayroon pong kagalakan, mayroong peaceful na tahanan, Panginoon. Lord, salamat po ng marami sa umaga ito sa lingkod na ginamit mo, na kami, Panginoon, ay nag-aral ng iyong pong mga salita kung paano magkaroon po kami ng mapayapang tahanan, O Diyos. Lord, salamat po sa inyong pong mga salita na aming pong napag-aral sa umaga ito. Ang lahat ng papuri ay aming pong ibinabalik sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.